Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maiksi lamang ang buhay. Kaya dapat wag natin itong sayangin sa pagtatanim ng sama ng loob. Lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Matuto po tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin sa nakaraan at patuloy nating mahalin yung mga taong kasama natin sa kasalukuyan. Ikaw, meron ka bang mahal sa buhay na gusto mong patawarin o hingan ng tawad? Maswerte yung mga anak na kumpleto pa ang mga magulang. Meron kasing wala ng nanay, meron ding wala ng tatay. At meron namang ulilang lubos na. Pero paano na lamang kung meron kang magulang? Kaya lang hindi mo naman tinatrato ng maganda. Mga kapuso, katulad din ba kayo ng ating letter sender ngayong araw na kung kailan huli na saka nagsisisi? Pakinggan ang kwento ng kanyang buhay, pag-ibig at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lucio. 35 years old at may-ari ng talyer dito sa Pasig. Tubong Samar talaga ako, Papa Dudut. Kaso noong araw ay lumuwas ako ng Pamaynila para mamasukan sa talyer na pagmamay-ari ng kamag-anak ng tropa kong si Marco. Hanggang sa nakapagtayo din ako ng sarili kong negosyo. Nagsimula akong makinig ng programa ninyo nang makilala ko ang aking misis. Avid listener niyo po kasi siya. At hindi nagtagal ay naging tagahanga niyo na rin po ako. Paborito ko ang mga kwento ng pag-ibig na madalas ninyong itampok. Pero ang mas nakakapukaw ng atensyon ko ay yung mga storya ninyo tungkol sa mga magulang. Kaya naman nagbabaka sakali akong sumulat din para ibahagi ang kwento namin ng nanay Nelia ko. Single mother ang nanay ko, Papa Dudut. Mag-isa niya akong itinaguyod sa buhay dahil bata pa lamang daw ako ay iniwan na kami ng tatay. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit umalis ang tatay ko pero isa lang ang malinaw sa akin noon. Masama ang loob ko kay nanay dahil wala akong kinamulatang ama. Madalas akong tuksuhin ng mga kalaro ko dahil abnormal daw ang pamilya ko. Dapat daw kasi ay merong tatay at nanay. Kahit na paulit-ulit kong tanungin si nanay kung nasaan si tatay ay palagi niyang sagot ay hindi niya alam. Dagdag pa niya, nandyan naman siya para alagaan ako kaya hindi ko na raw kailangang magkaroon pa ng tatay. Bili na ho kayo ng kangkong! Murang-mura lang ho! tig-5 piso lang kada tali. Bili na ho kayo mga suki! Nay, pwede na po ba akong umalis? Kasi niyayaya ako ni Pedring na mag-computer eh. Lucio anak, alam mo namang araw ng palengke ngayon. Kailangan kong tulong mo para naman makarami tayo ng mabentang kangkong. Kaya niyo na po yan, Nay. Di ba palagi naman kayong nandito sa palengke? Kaya kabisado niyo na yung galawan dito. Nak, medyo mahina pa nga ang kita natin eh. Tingnan mo, 5 tali pa lang ang nabibenta natin. Tapos magtatanghali na. Kailangan maubos natin tong 50 pirasong taling natitira para kahit papano may pambili tayo ng bigas at ulam. Pwede naman po tayong umutang kina Aling Marites kung sakaling hindi po natin maubos yung mga kangkong ngayon, di ba? Kaso nagagalit sa atin si Marites dahil hindi pa natin nababayaran yung utang natin noong 1 linggo sa kanila. Kaya sinabihan niyo na ako kanina na bawal daw muna tayong kumuha sa tindahan niya. Ano ba naman yan, Nay? Kaya nga tigilan mo na yung pagrereklamo dyan at tulungan mo ako magtinda dito. Bakit hindi ka kaya maglako doon? At akong tatao dito para naman pareho tayong magkaroon ng benta. Alam niyo naman po ngayong naglalako eh. Mamaya makita pa ako ng mga kaibigan ko dyan pagtawanan na naman nila ako eh. Nung isang araw wala pong tigil sa panunukso sa akin si Pedring tungkol sa pagtitinda ko ng kangkong. Nalaman pa ni Melda yung nililigawan ko. Kaya tuloy pinagtawanan din ako. Anak, hindi mo dapat kinakahiya ang pagtitinda ng kangkong.
Dahil ito ang bumubuhay sa atin. Tignan mo ko. Proud kang kung vendor ang nanay mo. Kayo yun, Nay. Magkaiba po tayo. Ayokong lumaki na nagtitinda ng kangkong kagaya nyo. Di bagay sa akin, lalo pat lalaki ako. Gusto kong trabaho yung may kinalaman sa mga sasakyan. Ayoko dito sa palengke. Ang init-init na, ang ingay-ingay pa. Matutupad mo yung pangarap mo kung tutulungan mo ako makabenta ng marami ngayon para may pambaon ka sa school sa Lunes. Tsaka ano bang nakakahiya sa pagtitinda ng kangkong, Aber? Para mo namang sinabing nakakahiya din ang pagtitinda ng buko juice, ice cream at fishball. Ano ba naman yan, anak? Yan ba ang natututunan mo sa eskwelahan? Ang maging mapangmata? Hindi ko naman po sinasabing nakakahiya ang pagtitinda ng buko juice o fishball. Ang akin lang, ayokong magtinda ng kangkong. Bakit nyo pa po kasi ako sinasama dito sa palengke? Samantalang tinutulungan ko naman na po kayo sa pagtatali at pagbubuhat ng mga kangkong na ibebenta. Alangan namang isama ko si Petring. Sino ba sa inyo ang anak ko? O hindi ba ikaw? Si nanay talaga. Seryoso po ako. Seryoso din naman ako Mukha ba akong nagbibiro? Ikaw lang ang pwede kong asahan na tumulong sa akin. Lalo ngayong malaki ka na. Ilang taong ko ding sinulong pagtitinda dito, no? Dahil bata ka pa noon. Ay, yun nga, Nay. Di nyo man lang naisip kung gusto kong sinasama nyo ako nun dito sa palengke. Yan tuloy. Mula noon hanggang ngayon ang tawag sa akin ng mga kababata ko Lucho Kangkong. Ano ba naman yan? Kasalanan nyo kasi. Palibhasa, yung mga kalaro mo, ano nga bang tawag doon sa Ingles? Spoiled. Oo, mga spoiled yung mga batang yan dahil walang alam sa pagbabanat ng buto. Dapat hindi mo sila sinasamahan dahil puro di magandang natututunan mo sa kanila. Sino pong sasamahan ko? Kayo? Di puro tungkol sa kangkong ang natutunan ko sa inyo. Aba, tignan mo tong batang to. Kailan mo pa natutunan bastusin ako, Lucho? Ay, kung nandito lang sana si tatay, di sana kayong dalawa ang magkasamang nagtatrabaho. Imbis na ako ang sinasama nyo dito. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na wala na ang tatay mo bago mo maintindihan, ha? Iniwan na niya tayo. Hindi na siya babalik. Kasalanan nyo kasi kung bakit tayo iniwan ni tatay, Nay. Lucho, ano ba? Sumusobra ka na, ha? Paano naging kasalanan ko bakit tayo iniwan ng magaling mo ama? Siya tong tumakas sa responsibilidad niya sa'yo. Sabi sa akin ng nanay ni Pedring, madalas mo daw awayin noon si tatay Kaya siguro narindi siya sa kakatalak nyo. Kaya kayo naghiwalay. Sana napunta na lang ako noon kay tatay Ayokong maiwan sa inyo. Wala kang alam sa nangyari sa amin noon ng tatay mo. Kaya wala kang karapatang sabihin sa akin na kasalanan ko kung bakit kami naghiwalay. At ano ka mong gusto mo? Sana napunta ka na lang sa tatay mo? Wala kang utang na loob na bata ka? Matapos ang lahat ng pagbabanat ng butong ginawa ko noon para mabuhay ka, pagsasalitaan mo lang ako ng ganyan. Kung ayaw mo kung samahang magtinda dito, sige, umalis ka na. Mag-computer ka ron. Kesa namang susumbat-sumbatan mo lang ako at sasagutin mo ako dito. Mabuti pa, ubusin ko na lang ang laway ko sa pagtitinda. Ang bihirang bata to yung mga laking suwail. Papadudot, hindi lang pagtitinda ng kangkong sa palengke kasama si nanay ang kinaiinisan ko dahil ultimo gawaing bahay gaya ng pagsasaing, paghuhugas ng pinggan at paglalaba ay kinakatamaran kong gawin. Bakit kamo? Dahil gawaing pambabae yon. Hindi dapat gumagawa ng ganong uri ng trabaho ang tulad kong lalaki kaya naman madalas din akong sermonan ni nanay tungkol sa pagiging tamad ko. Pero lahat ng sinasabi niya ay pumapasok lang sa isang tenga ko at lumalabas naman sa kabila. Nang tumungtong ako ng kolehiyo, mas naging mabarkada ako. Mas madalas akong tumambay sa kung saan-saan kasama ang tropa ko pagkatapos ng klase namin. Kaysa umuwi ng maaga sa bahay para mag-asikaso o puntahan sa palengke si nanay para tulungan siyang magtinda ng kangkong. Oo, papadudot. Kinakahiya ko ang trabaho ng aking ina. Palibhasa ay hindi yon maipagmamalaki tulad ng trabaho ng magulang ng mga kaklase kong isang piloto, nurse, teacher o negosyante. At alam din naman ni nanay yon kaya hindi na rin niya ako pinipilit na samahan siya sa pagtitinda. At dahil sa pagiging mabarkada ko, meron ding pagkakataon na nasasangkot ako sa away, papadudot. Kaya nang minsang umuwi akong putok ang labi,
at may black eye ay halos himatayin si nanay sa nerbiyos. Pero buhay na buhay pa din siya habang pinapagalitan niya ako. Aray! Aray ko naman, Nay! Alam niyo namang masakit yung pasa ko tapos dinidiinan niyo pa talaga yung paglalagay ng gamot. Anong gusto mong gawin ko? Magtatatalon sa tuwa dahil umuwi kang bubog sarado? Ano ba naman yan, Lucio? Minsanan ka na nga lang umuwi dito sa bahay, ganyan pa ang itsura mo? Anong magagawa ko? Mabuti nga umuwi pa ako eh. Aray! Kuha mo pa talagang mga tuwiran ng baluktot? Nay naman, ano ba yan? Alam niyo na ngang may mga sugat at pasa na ako eh. Tapos kung makabatok pa kayo, wagas. Bakit ka ba kasi nagkakaganyan, ha? Sinong gumawa niyan sa'yo? Nakipagsuntukan ako sa kaklase ko. Tapos pinagtulungan nila ako ng tropa niya. Mga buwisit, mga duwag. Kailangan may kakampi. Kung nag-one-on-one lang sana kami, siguradong nguso niya ang putok at hindi sa akin. Ano? At bakit mo yun ginawa, ha? Nakakapikon kasi sila, Nay. Nung isang linggo pa nila ako inaasar na kesyo amoy palengke daw ako. Batang kangkong, anak ng tindera. Kaya ka nakipagsuntukan dahil lang sa maliit na bagay na yon. Ano ba naman kayo, nasa elementary? Kolehiyo na kayo, hindi na kayo mga bata, Lucio. Ano ho bang magagawa ko kung totoo naman kasi ang mga sinasabi nila? Pinagmumukha nila akong katawa-tawa sa harap ng ibang tropa ko eh. Kaya di na ako nakapagtimpi. Pambihira. Paano na lang kung mapuruhan ka nila, ha? At nagkaroon ka pa ng bali-baling buto? Ano, saan tayo kukuha ng pampagamot mo? Alam mo namang maliit lang ang kinikita ko sa pagtitinda ng kangkong sa palengke. Tapos hindi mo pa ako tinutulungan. Alam mo, Nay, kasalanan mo talaga kung bakit ako napaaway eh. Ako? Paanong naging kasalanan ko, Aber? Dahil sa pagtitinda nyo ng kangkong. Kahit nung bata pa ako, issue na talaga yung pagiging tindera nyo eh. Pwede naman kasing humanap na lang kayo ng ibang trabaho. Mga tulong kayo. At least kahit papano nasa loob kayo ng bahay. Hindi nakabalandra kayo sa palengke. Yan tuloy. Alam na alam ng buong barangay na nanay ko kayo. Matagal nang alam ng buong barangay na nagtitinda ako ng kangkong, Lucio. At ni isa sa kanila ay walang sinasabing masama tungkol sa akin. Mga suki ko pa nga ang karamihan sa kanila eh. Ikaw lang at yung mga barkada mo ang nagpapalit sa trabaho ko. Di ba dapat nga pinagtatanggol mo pa ang nanay mo dahil itong hinahamak mong pagtitinda ko ng kangkong ang tumutusto sa pangkolehiyo mo? Kahit na anong sabihin nyo, di nyo na mababago ang isip ko. Pati ang tingin sa inyo ng mga barkada ko. Ay, nakakainis talaga. Kung nandito lang sana si tatay, siguradong di ko mararanasan ang pesting buhay na to. At ano naman ang maitutulong ng magaling mong ama sakaling ang nandito siya, ha? Siguradong magiging maganda ang trabaho ni tatay dahil mahusay siyang mekaniko. At malamang mas mag-e-enjoy akong tulungan siya kaysa ang tulungan kayo sa pagtitinda ng kangkong. Diyan na nga kayo. At saan ka pupuntang bata ka? Doon kina Pedring. Ayoko matulog dito ngayong gabi. Lucio, sandali! Bumalik ka dito! Hoy! Bata ka! Malaki na ako, Nay. Kaya ko na ang sarili ko. Kaya wag mo na ako masyadong intindihin. Mabuti pa, bumalik na lang kayo dun sa palengke at magtinda kayo ng kangkong. Dahil kailangan ko ng pera pambili ng project namin sa school bukas. Bahala na kayo dyan. Lucio! Hoy, Lucio! Tat na bata to ah! Lucio! Ayaw ni nanay na lumaki akong basagulero tulad ng tatay ko, Papa Dudut. Pero hindi ako naniniwala kay nanay na ganong uri ng tao si tatay. Sigurado akong gusto lang niyang siraan ang imahe ng aking ama sa akin para hindi ko na ito masyadong isipin pa o hanapin. Kaya naman mas lalong nadagdagan ang sama ng loob ko kay nanay. Tumalas din ang aming pagtatalo dahil sa paulit-ulit akong nasasangkot sa mga gulo. Nandyan, Papa Dudut, yung nagkabaranggayan pa kami ng nakaaway kong taga-kabilang bayan dahil lang natalo namin sila sa basketball. At kung ano-ano pa. Bukod doon ay sawang-sawa na rin ako sa pakikinig sa bulyaw ng nanay ko kung gaano ako kapasaway o kasuwail na anak. Kesyo, kailan ko raw ba titigilan ng pagbibigay ng sakit ng ulo sa kanya? Kaya naman napag-isip-isip kong huminto na lamang sa pag-aaral, Papa Dudut, at umalis sa bahay namin. Oo, lumayas ako't nanuluyan sa tropa kong si Marco na nasa kabilang bayan.
at iniwang kong mag-isa ang matanda kong nanay. Nang umalis ako sa bahay namin, pakiramdam ko ay naging malaya ako, Papa Dudut. Bukod doon, dahil sa pagiging malayo ko sa nanay ko ay mas nagawa ko ang mga bagay na gusto kong gawin nang walang tumatalak sa akin. Ang sarap pala sa pakiramdam na kahit papaano mabigyang katahimikan ang mga tenga kong bingina sa sermon ni nanay. Para mabuhay at may pangkain ay madami akong trabahong pinasukan. Nandyan yung naging delivery boy ako sa isang maliit na kainan na pinapatakbo ng tiyahin ni Marco. Pumasok din ako bilang sales assistant sa tindahan ng mga sapatos para kahit papaano ay may kitain akong pera. At dahil nga meron na akong source of income ay natuto naman akong magbisyo, Papa Dudut. Alak at yosi ang naging libangan ko at sandalan sa tuwing namimiss ko si tatay o di kaya kapag gusto ko nang maglibang. Malaking bahagi sa kinikita ko ay doon lang napupunta pero wala akong pakialam. Mas may silbi pa ang mga yon kesa sa nanay ko. Napapansin ko parang linggo-linggo ka nang nag-happy-happy ah. Ganun talaga. Happy lang dapat, sabi nga ni Tinay. Sinong Tinay? Sira. Yung bida sa Little Nanay. Ano ka ba? Di ka ba nanonood nun sa GMA? Paborito ko nga yung bidang babae ron eh. Si Glyza De Castro. Gago, hindi si Glyza De Castro ang bida ron. Si Chris Bernal yun. Ano, sino sa atin ang walang alam ha? Lasing ka na yata, Lucho eh. Sus! Hindi ako lasing. Nakainom, oo. Pero lasing? No way. Okay, di wow. Uminom ka na lang din. Dami mo pang satsat eh. Buti nga niyaya pa kita eh. Para naman kahit papano masayaran ng alak yung lalamunan mo. Masyado ka kasing subsub sa trabaho. Wala ka ng time mag-happy-happy. Bakit? Ano bang meron? Huh? Anong meron ang pinagsasabi mo? Sira, anong selebrasyon? Bakit ka umiinom? Kadalasan kapag nag-happy-happy ka meron kang pinagdiriwang. So ano, sabihin mo na. Ano, sinagot ka na ba ng nililigawan mo? Ano nga ang pangalan nun? Violeta. Oo, Violeta. So, sinagot ka na ba ni Violeta? Di no. Saka di ko naman nililigawan yung babaeng yun. May jowa na yun, si Nicanor. Mamaya gulpin pa ako ng tropa nun kapag pinormahan ko si Violeta eh. Ay, ganun ba? Akala ko single yun. Akala mo lang, pero hindi. Kaya nga nawala na din ako ng interes sa kanya nung minsan nakita kong umaaligid na parang aso sa kanya si Nicanor. Tapos, na-realize ko di ko pala siya talaga type. So, sino na type mo? Wala. Di yata taga rito mapapangasawa ko eh. Di kung ganun, bakit ka umiinom? Namimiss ko lang kasi yung airpod ko. Yung airpot mong naglaong parang bula nung bata ka pa. Pwede ba? Di siya nawala na parang bula. May dahilan kung bakit siya nawala. Kasalanan ni nanay kung bakit sila naghiwalay. Yun. Palagi ko kasi siyang naiisip kahit nung bata pa ako eh. Na ano kaya ang buhay ko kung sakaling magkasama kami? Di sana buo ang pamilya namin ngayon kung hindi nawala si tatay. Ang drama mo naman, pre. Di bagay sa'yo. Gago. Madrama naman talaga ang buhay ko ah. Sira ka talaga. Di mo ba sinubukang hanapin ng tatay mo kahit minsan? Ano bang alam mo tungkol sa kanya? Para naman kahit paano may idea ka sa kung ano na ang posibleng buhay niya ngayon. Sinubukan ko siyang hanapin pero ni anino niya hindi ko nakita eh. At ang alam ko, mahilig sa mga sasakyan si tatay. Mekaniko ang trabaho niya bago sila naghiwalay ng airmat ko nung araw. Kaya siguro naman ako sa kanya ang hilig ko sa mga sasakyan. Sa palagay mo, posible kayang may sarili ng talyer si tatay ngayon? Di ko alam. Ano ba yan? Wala ka namang kwentang kausap pre. Ano bang malay ko, di ba? Pero dahil nabanggit mong mahilig ka sa mga sasakyan kagaya ng airpot mo,
Baka interesado kang sumama sa akin lumuwas ng Maynila para magtrabaho sa talyer ng tito ko. Ano? Seryoso ba yan, pre? Baka naman ginugood time mo lang ako. Masasapak kita. Sira, seryoso ako. Ikaw lang naman tong palabiro sa atin, no? Ano, sama ka ba? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, sasama ako. Pangarap ko din naman makaalis dito sa probinsya natin eh. Saka, baka sa Maynila ako na din makita ang tatay ko kung sakali. O ang magiging misis mo? Alam mo, ikaw puro ka talaga kalokohan eh. Aba, wag mong sabihing di mo yun naisip. Balita ko magaganda ang mga babae sa Maynila. Saka madaming customer na babae si tito. Sikat na sikat kaya ang talyer niya dun sa Pasig. Kaya sigurado ako na taga ron ang mapapangasawa mo. Kung siniswerte ka nga naman ano, baka nga sakaling makita ko doon ang tatay ko at ang magiging misis ko. Anong tawag doon? Hitting two birds in one stone. Yun. Mismo. Nang alokin ako ni Marco na lumuwas pa Maynila para magtrabaho sa talyer ng kanyang tito ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Papa Dudut. Pagkakataon ko na rin kasi para makatapak sa ibang lugar dahil sawang-sawa na ako sa probinsya namin. Buong akala ko nga ay sa summer din ako mamamatay. Mabuti na lamang dahil merong opportunity na dumating. Bukod doon, pagkakataon ko na para mahanap ang tatay ko sa Maynila. Dahil sigurado ako na matatagpuan ko siya roon. Nang sumunod na linggo ay natuloy na nga ang pag-alis namin ni Marco papunta sa Pasig, Papa Dudut. At kung tatanungin ninyo ako kung nagpaalam ako sa nanay ko, hindi. Bakit pa hindi ba? Baka pigilan lang niya akong umalis at isa pa ay malaki na ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko at hindi ko na kailangan ng opinyon ng iba. Pagdating namin sa talyer ng tito ni Marco ay sumaba kaagad kami sa pagtatrabaho. Malapit sa mga condominium building at opisina ang kinakaroonan ng talyer kaya naman tama si Marco nang sabihin niyang magagandang babae ang karaniwang kliyente namin. At tama din ang kaibigan ko dahil pagkalipas lamang ng 2 buwan ay nakilala ko si Gigi. Nagtatrabaho bilang office staff na hindi nagtagal ay niligawan ko at naging girlfriend. Babe, second date na natin pero di pa rin kita nadadala sa mamahaling restaurant. Sorry ito lang kasi kinaya ng budget ko eh. Ano ka ba naman? Okay lang yun. Saka di naman ako maselan. Paborito ko kaya ang pagkain nila dito kaysa sa mga sosyal na restaurant, no? Alam mo, sa totoo lang, naisip ko kasi na baka mas gusto mo doon kumain kaya talagang pinag-ipunan ko tong second date natin. Kaya lang, naningil na kasi si Aling Deli doon sa utang ko sa tindahan niya kaya napurnada pa yung date natin doon. Babe, wala naman akong sinasabi na di ako komportable sa lugar na to kaya relax ka lang. Malaki naman ang kinikita mo sa talyer, di ba? Tapos di ka naman masyadong magastos kaya bakit nagkakautang ka pa kay Aling Deli? Ano kasi, yung perang sinuweldo ko, nagastos ko nun sa inuman namin ni Marco. Babe, lahat ng sweldo mo? Di nga. Oo birthday kasi nung isang kaibigan namin kaya bilang regalo, sinagot ko yung kalahati nung ininom namin. Yan yata yung isang beses na di kita makontak tapos akala ko kung napaano ka na. Nakikipag-inuman ka lang pala. Sorry na babe, di ko na kasi namalayan ng oras nun tsaka na-deadbat pa yung cellphone ko. Sige, patatawarin kita this time. Pero pag inulit mo pa yon, naku, magagalit na talaga ako sa'yo Oo babe, Pexman, di na mauulit yun. Ang alin yon? Yung di ko pagdetect sa'yo kapag may inuman ng tropa. At pati yung pag-iinom, babe. Dapat tigilan mo na din yan, no? Parang ang hirap naman yata nun, babe. Di naman ako umiinom palagi Minsan lang kapag may happy-happy. Kaya bakit ko naman kailangan tigilan? Ito naman? Minsan lang ba talaga? Oo, no, promise, minsan lang.
Saka wag mo na masyadong isipin yun. Bata pa ako. Ayos na ayos pa ang bahay alak ko. Ewan ko sa'yo, babe. Basta ako, nagpapaalala lang. Liver cancer kaya ang kinamatay ng tatay ko dahil ayun, inom to the max ang peg. Di nagpaawat. Kinuha tuloy ng maaga. Ay, sumalangit nawa ang kaluluwa ni tatay. Masamang damo ako. Tsaka para ka namang nanay ko kung maner mo ni. Speaking of your nanay, sabi mo nasa Samar siya, di ba? Oo. Ba't mo naman natanong? Wala lang. Napansin ko lang di mo siya madalas kinukwento kaya na-curious ako kung nag-uusap pa ba kayo o ano. Ay, simula nang umalis ako sa amin, di na kami nagkausap ni nanay. Saka bakit pa? 'Di ba? Wala din naman kaming pag-uusapang matino. Yung pagluwas ko nga dito, di niya rin alam eh. Grabe ka, babe. Di ka man lang nagpaalam sa nanay mo? Tulad nga ng sinabi ko, di na yun kailangan. Nasa tamang edad na ako at pag-iisip para magdesisyon sa mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Saka ayokong pinakikialaman ako ng nanay ko. Simula pagkabata, palagi na lang niyang sinasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kahit na ayoko, pinipilit pa rin niya ako. Kaya nga di ko siya masyadong pinakikinggan nun eh. Di ko sinusunod yung mga sinasabi niya. Sobra naman yata yun. Kasi kahit anong mangyari, nanay mo pa rin siya. Di mo ba siya namimiss? Di mo naiisip kung kamusta na siya dun sa probinsya? Siguradong miss na miss ka na niya, babe. Ay, hindi ko naman kailangan malaman kung namimiss niya ako eh. Tsaka wala akong pakialam kung kumusta na ba siya ron. Tungkol na lang ba sa airmats kung pag-uusapan natin? Kasi parang nawawalan na ako ng gana. Date natin to, di ba? Dapat tungkol sa atin yung pag-usapan natin. Hindi yung sa kung sino-sino. Okay, sorry naman. Naisip ko lang kasing itanong pero kung ayaw mo ng pag-usapan di naiintindihan ko. Kain na lang tayo. Mabuti pa nga. Papadudot na respeto ni Gigi ang kahilingan kong wag nang pag-usapan ang tungkol sa nanay ko. Sa katunayan, yon ang huling beses na binanggit niya si nanay kaya naman masayang masaya ako. Ayoko na kasing magkaroon ng koneksyon sa nanay ko dahil meron na akong bagong buhay. Bagong buhay na hindi siya kasama. Pagkalipas ng 1 taon ay nabuntis ko si Gigi kaya naman naisip naming mag-live-in. Nagrenta kami ng isang studio type apartment malapit sa pinapasukang opisina ni Gigi at pinagtatrabahuhan kong talyer. Nangako ako sa nanay ni Gigi na aalagaan ko ang anak niya, kaya naman nagpursige ako sa pagtatrabaho. Bukod doon ay nagsimula na rin kaming mag-ipon para sa pagdating ng aming anak. At pagkalipas ng 9 na buwan ay laking tuwa naman namin ni Gigi dahil sa wakas ay naging ganap na kaming mga magulang. Pero pagkaraan lamang ng 2 buwan ay muling nagbuntis si Gigi, papadudot. Kung doble na ang pagsisikap naming mag-asawa sa pagtatrabaho noon ay mas naging triple pa matapos niyang ipanganak ang aming second baby. At mas naging mahirap ang buhay namin lalo na nang maaksidente at mamatay ang tito ni Marco. Dahilan para malugi at magsara ang talyer na pagmamay-ari nito na nagkataon namang pinagtatrabahuhan naming magtropa. At dahil nga sa nangyari, kung dati ay meron kaming binabayarang kasambahay para mag-alaga sa mga anak namin, nang nawalan na nga ako ng trabaho ako nang umako sa pag-aalaga sa mga bata habang pumapasok sa opisina si Gigi. Noong unang buwan ay nag-i-enjoy pa ako sa pagiging house husband. Pero habang tumatagal ay nagsimula na akong mainip, papadudot. Hindi na rin kasi ako nakakalabas kasama ang mga tropa namin ni Marco at madalas na rin nila akong asarin dahil sa pagiging taong bahay ko. Namalimit kong kainisan dahil na-realize ko na dapat ay si Gigi ang nag-aalaga sa mga anak namin. Kasi siya nga ang babae. Pero nauwi lamang sa pagkatalo namin mag-asawang tungkol sa kung sino ang dapat na maiwan sa bahay para bantayan ang mga anak namin. At dahil nga nagtitipid kami kaya naisip ni Gigi na ipaalaga sa nanay niyang may sakit ang mga anak namin. Bagay na tinutulan ko kaya napilitan akong isuggest na sa halip na ang nanay Nelia ko na lang ang paluwasin para mag-alaga sa mga anak namin. Nalaman ko din kasi na matagal na niya pala akong hinahanap at kinokontakt.
Kaya naman naisip ko na ito ang tamang pagkakataon para naman magpaka-nanay ulit siya sa akin. Hindi nagtagal ay lumuwas na pa Maynila ang nanay Nelia at agad na nanatili sa maliit naming apartment. Bakas na sa mukha niya ang katandaan at payat na rin ang kanyang pangangatawan. Pero kahit paano ay malakas pa rin siya kaya naman nang alokin ko siyang alagaan ng aming mga anak. Kapalit ng pagsasama-sama naming buong pamilya sa iisang bubong ay hindi na rin siya tumutol pa. Anya, pagkakataon na rin daw niyang makabawi sa mahabang panahong nagdaan na hindi niya ako nakasama pati na ang aking mga anak. Ako naman ay nagsimula na ulit maghanap ng bagong trabaho. Pero dahil pagkatrabaho lang sa talyer ang alam kong gawin kaya mas nahirapan akong makahanap ng mapapasukan. Palibhasa iba rin kasi ang kultura sa Maynila kesa sa probinsya. Kung hindi ka marunong makipagkompetensya o dumiskarte ay siguradong mapag-iiwanan ka. Kaya kahit extra sa construction ay pinatos ko na para lamang may mapagkakitaan papadudot. Pero sa kabila ng lahat, mas naging mabagal ang pasok ng pera sa amin. At dahil mas lumalaki na ang mga bata kaya mas nadagdagan na rin ang gastusin namin sa bahay. Kahit na anong pagtitipid at pagbabudget ang gawin naming mag-asawa, ay meron pa ring pagkakataong kinakapos kami. At dahil sa mga isipin at problemang yon, kaya bumalik na naman ako sa dati kong bisyo, ang pag-inom ng alak. Ano ba? Andiyan na! Oh, ano bang nangyari? Hi babe. Gigi, ipasok na muna natin si paring Lucho. Nangangalay na ako eh. Mabuti pa nga, Marco. Babe, umayos ka nga. Ano bang nangyari sa kumpare mo, ha? Saka bakit siya lasing na lasing? Ano kasi, nag-iaya kasi siyang mag-inuman kami pagkatapos ng trabaho namin sa construction. Kaso medyo naparami yung nainom niya kaya ayan. Anong ayan? Alam mo namang ganyan ang nangyayari kay Lucho kapag nasasobrahan sa inom, di ba? Saka bakit ba kasi kayo nag-iinuman pa? Yung pinambili nyo ng alak, saan galing? Pinag-ambagan namin. Pero mas malaki ang nilabas ni Lucho kasi gusto niya raw manlibre. Aba, ang husay! At nakuha nyo pa talagang gumastos para lang sa bisyo nyo? Ano ba naman yan, Marco? Sobra ka naman magalit, Gigi. Saka minsan lang naman kami mag-happy-happy eh. Huwag ka nang manggalaite dyan. Anong minsan? Nung nakaraang linggo nag-inuman kayo, di ba? Tapos nung isang araw din at ngayon? Sabihin mo kung gaano kadalas yung minsan na pinagsasasabi mo. Si paring Lucho naman kasi ang nag-iaya kanina. Sabi niya, kailangan daw niyang mag-chillax kasi masyado na raw siyang maraming iniisip. Gaya ng mga gastusin dito sa bahay niyo, sa mga bata, pagkain niyo. Pero hindi pa rin dahilan yon para konsintihin mo siyang mag-inom at gumastos para sa alak. Punyetang buhay naman to, oh! Gipit na nga kami tapos mapupunta pa sa alak yung kakarampot niyong sweldo sa construction? Aba, ba't sa akin ka nagagalit? Diyan ka kay Lucho magalit. Siya ang sermonan mo, wag ako. Mabuti nga nagmalasakit pa akong iatid siya dito sa bahay niyo eh. Kundi sakali yan matutulog. Alis na nga ako. Kaya di pa ako nag-aasawa eh. Dahil ayoko nang may tumatalak sa akin katulad ng ginagawa mo ngayon. Nakakairita ka. Diyan ka na nga. Buisit! Tingnan mo tong tarantadong to. Hoy! Huwag ka nang babalik dito, konsentidor ka! Naturingan ka pa namang kaibigan! Di na talaga ako babalik dito! Bungangera! Tarantado! Ano ba yan? Ang ingay-ingay mo naman eh. Aba, pasensya naman po kung naistorbo ka ang pagtulog mo dyan sa sofa natin, kamahalan! Ano bang pinagsasabi mo? Ba't ba ang ingay mo? Ha? Nakakarindi ka na eh. Naririndi ka? Bakit? Sa palagay mo ba natutuwa ako dahil sa pinaggagawa mong animal ka? Alam mo na nga kapos tayo sa pera, nakuha mo pang mag-inom? At nilibre mo pa ng alak mga barkada mo? Aba, ang yaman mo naman pala, Lucho. Pensyonado lang? Pwede ba, Gigi? Nakakarindi ka ng lintik ka eh.
ano naman kung nilibre ko sila? Ha? Ano bang pake mo? Pera ko naman yung ginastos ko ah. Pera ko, hindi sa'yo, hindi kung kanino. Sa akin. Kaya anong pinuputok ng butchi mo dyan? Ha? Kapal ng mukha mo. Nalusaw na ba talaga ng alak pati ang makitid mong utak, ha? Tinatanong mo ba talaga ako kung ba't ako nagkakaganito? Pwes, ipapaliwanag ko sa yung bobo ka. Nagagalit ako dahil wala na nga tayo halos panggastos sa pamamahay na to, pero nakuha mo pang magbisyo. Di ba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na ang pag-inom ng alak? Napaka-irresponsable mong tao ka. Ah, ganun. Alam mo, sumusobra ka ng babae ka eh. Yan, para magtanda kang leche ka. Naku! Chichi! Anong ginawa mo sa asawa mo, Lucho? Hoy, wala kang pakialam dito, matanda ka. Manahimik ka. Isa ka pa eh. Papadudot dumalas pa ang pag-aaway naming mag-asawa dahil sa bisyo ko na pag-inom ng alak at mas naging mabigat ang pagdadala namin sa buhay. Nandyan yung nag-isang kahig isang tuka kami lalo na noong matapos na ang kontrata ko bilang construction worker. Sinubukan kong maghanap ng iba pang trabaho pero lalo lamang akong nahirapan. At hindi nga nagtagal, hindi lang alak at sigarilyo ang naging bisyo ko dahil nalulung na rin ako sa sabong nang minsan akong isama ng tropa namin ni Marco sa sabungan. At syempre nakarating yon sa kaalaman ni Gigi kaya lalo kaming nag-away. Hanggang sa umabot na nga sa puntong naabutan kong nag-aal sa balutan ng misis ko dahil malak nila akong iwanan ng mga bata. Gigi! Gigi! Uy! Anong ginagawa mo? Bakit nag-iimpake ka? Saan ka pupunta? Di ba obvious? Plano na naming iwan ka ng mga anak mo dahil wala ka namang ginagawang matino. Ayoko nang makisama sa'yo dahil ibang-iba ka na, Lucho. Di na ikaw yung taong nangako sa mga magulang ko na aalagaan kaming mag-iina. Di na ikaw yung taong pursigido sa buhay dahil meron kang magandang pangarap sa amin ng mga anak mo. At di na rin ikaw yung lalaking minahal ko. Puro ka na lang bisyo. Wala ka nang ibang alam gawin kundi uminom, manigarilyo at ngayon nawiwili ka naman sa sabong? Kapal din ang pagmumukha mo, no? At saan mo nga pala kinukuha yung mga pinangsusugal mo, ha? I'm sure pinangungutang mo pa yan. Grabe, Lucho. Di na kita kilala. Nagbago ka na. Walang aalis sa inyo. Di ako papayag na iwan niyo ako. Di mo kami pwedeng pigilan dahil sawang-sawa na ako sa mga away natin. Pagod na ako sa mga pag-intindi sa'yo at sa pag-asang isang araw ay magbabago ka pa. Na magiging responsableng tatay ka uli sa mga anak mo. Kaso hindi. At mukhang malabo nang dumating ang araw na yun kaya bakit pa kami magtsatsagang makisama sa'yo, ha? Walang aalis dito. Dito lang kayo. Tigilan mo yung kakapalo mo sa akin, ha? Nakakarindi ka na. Bitiwan mo ako! Lucho, bitiwan mo nga yung asawa mo. Ano ba? Huwag na kayo makialam dito. Doon na nga kayo. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Bakit ka ba nakikialam dito, matanda ka? Ha? Bastos ka talagang bata ka, no? Ni hindi mo na kami ginalang ng asawa mo. Ah, wow! Nagpapatawa ka ba? Ikaw? Sige nga, bigyan mo ako ng rason kung bakit kailangan kitang igalang. Ha? Bigyan mo ako! Kasi wala akong maisip na dahilan kung bakit eh. Hindi kita pinalaking bastos. At mas lalong hindi kita pinalaking nananakit ng babae. Pakabarumbado mo? Demonyo ka na! Hoy, makinig ka sa akin mabuti, matanda ka ha. Lalakasan ko kasi baka bingi ka na. Wala kang pakialam kung paano ko patatakbuhin ang pamilya ko. Dahil ako ang padre di pamilya dito. Ha? Tsaka tigil-tigilan mo nga yung panghihimasok mo sa buhay namin. Ha? Dahil wala kang karapatan. Mabuti nga kinuha pa kita rin sa probinsya para alagaan yung mga apo mo eh. Dahil kung hindi, siguradong mabubulok ka doon mag-isa. Mamamatay ka ron mag-isa. Lucho, tumigil ka na nga. Bakit mo pinagsasalitaan ng ganyan ng nanay mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Magulang mo pa rin siya. Magulang. Dahil mo sinasabi, wala kang alam. Para sa akin, matagal na akong walang magulang. Walang tatay, walang nanay. Tsaka kung tutuusin,
kasalanan naman ng matandang yan kung bakit buong buhay ko, pakiramdam ko, ulila ako eh. Hoy, ikaw matanda, makinig ka. Ikaw ang may kagagawan kung bakit ni minsan di ko naranasang magkaroon ng ama. Ha? Dahil sa'yo, kaya kahit kailan di naging buo ang pamilya natin. Tapos ang lakas ng loob mong pakialaman ng pamamalakad ko sa pamamahay na to? Bakit? Ha? Ano? Sino ka ba sa akala mo? Ha? Ha? Ano? Ano? Sino ka ba? Lucho, wag mong saktan ang nanay mo, ano ba? Pwede ba? Huwag kang ang OA dyan. Di ko naman siya sinaktan ah. Tinapik-tapik ko lang naman siya. Baka sakali kasing magising siya sa panaginip niya na meron siyang buo at masayang pamilya. Napakagago mo talaga! Alam mo, Nay, sana di na lang si tatay ang umalis nun eh. Sana ikaw na lang. Sana ikaw na lang ang nawala. Sana hindi na lang si tatay. Dahil sigurado ako, mas magiging masaya at maayos ang buhay ko kung sa kanya ako lumaki at hindi sa'yo. Di sana magiging katawa-tawa at kaawa-awa ang kabataan ko kung hindi dahil sa'yo at sa buwisit mong pagtitinda ng kangkong! Kung bakit ba kasi hindi na lang ako lumayas noon eh. Buwisit talagang buhay to. Ay! Ayos lang ako, Gigi. Medyo sumakit lang ang dibdib ko pero ayos lang ako. Huwag mo kong masyadong alalahanin. Sigurado po ba kayo, Nay? Tingnan mong ginawa mo sa nanay mo! Huwag ka nga nagpapaloko sa matandang yan. Diyan ka magaling, Nay. Sa pag-arte. Sana pala nag-artista ka noon. Hindi ka nagbenta ng kangkong. Pwede ba tumahimik ka na? Papadudot, alam kong nagkukunwari lang si nanay na merong nararamdaman para maawa ako sa kanya. O bawiin ko yung sinabi ko tungkol sa kanya. Hindi niya ako madadala o maluloko sa mga pagdadrama niya. Nang mga sandaling yon ay tuluyan na ngang nawala ang natitirang respeto ko sa kanya bilang nanay ko dahil ang lahat ay napalitan ng magkahalong galit at pagtatampo. At matapos nga ang pagtatalo naming yon ay hindi na rin naman tinuloy pa ni Gigi ang plano niyang pag-alis nilang mag-ina. Pero napag-isip-isip ko rin naman na kung hindi ako magbabago ay baka nga tuluyan ang mawala sa akin ang aking pamilya. Ayokong matulad sa akin ang mga anak ko na lumaking hindi kumpleto ang kanilang mga magulang dahil alam na alam ko yung pakiramdam na tuksuhin at pagtawanan. Dahil tingin ng marami ay abnormal ang pamilyang walang nanay o walang tatay. Kaya naman pinilit kong bawasan ang mga bisyo ko at nagsimula muli akong mag-apply ng trabaho, Papadudot. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap kong maging mabuting ama at asawa ay talagang sinubok pa rin ako ng kapalaran, Papadudot. Nandyan yung naranasan kong maglakad mula Pasig hanggang Boni para lang mapuntahan yung inaplayan kong trabaho dahil sa labis ko na pagtitipid sa pamasahe. Tapos sa huli, hindi rin pala ako matatanggap dahil daw college undergraduate ako. Sinubukan ko ring mag-sideline muli sa construction pero hindi na ako tinulungan ni Marco dahil marami na raw siyang naitulong sa akin. At sa pagkakataon na yon, kailangan ko naman daw matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Sobrang sama ng loob ko kay Marco noon pero sinantabi ko yon, Papadudot. Kaso meron pa rin talagang mga sandali na hindi ko mapigilang magalit sa aking sarili. Nasisihin ng Diyos sa buhay at kapalaran na meron ako. Isang gabi nga nang makauwi ako galing sa paghahanap ng trabaho, sa sobrang pagod ko at sakit ng paa ay sumalampak na lang ako sa sofa, Papadudot. Tapos lumabas galing sa kwarto namin ni Gigi ang panganay kong si Errol para makipaglaro sa akin. At dahil wala ako sa mood ay napagalitan ko siya dahilan para umiyak siya at mag-hysterical naman ang nanay niya. Oo, nauwi sa pagtatalo namin ni Gigi ang napakasimpleng bagay na yon, Papadudot. Pero hindi ko akalain na yun na pala ang magiging mitya para simula kong pagsisihan ang mga nagawa kong kasalanan at kakulangan sa aking pamilya
lalo na sa aking ina. Ano bang problema mo, Lucho? Bakit mo naman sinigawan ng anak mo, ha? Ayan tuloy, iyak nang iyak dun sa kwarto. Sinabihan ko naman siya ng maayos ah. Di ba sabi ko sa kanya wag na muna niya akong pilitin makipaglaro sa kanya dahil pagod ako? Kasalanan ko bang di makaintindi yung anak mo? Aba syempre, 2 taon pa lang naman yung anak mo. Ikaw ang matanda, ikaw ang dapat na mas nakakaunawa. Ano ba naman yan? Saka bakit ba ang init-init na naman ang ulo mo? Ayos naman kami dito kanina eh. Dumating ka lang, naging magulo na naman tayo. Leche ka naman, Gigi. Kasalanan ko pa pala ngayon? Samantalang kakasabi ko lang na pagod nga ako, di ba? Busy ako sa paghahanap ng trabaho para sa pamilya natin. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin ako napapasukan. Tapos di na rin ako tinutulungan ni paring Marco para makapag-sideline sa construction. Tinabla na ako nung animal. Aba di mo dapat binubuntun sa amin yung problema mo, no? Lalong-lalo na sa anak mo. Bata pa ang panganay mo pero kung pagalitan mo parang binata na. Nag-iisip ka ba? Pagod nga ako eh. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Gusto mo intindihin ko pa rin kayo kahit na ang sakit-sakit ng katawan at binti ko? Ganon? Gusto mo makipaglaro pa rin ako sa anak mo kahit na gutom na ako? Ha? Aba, dapat nga ako yung iniintindi nyo eh. Di mo ba nakikita na todo na yung effort ko para lang makahanap ng trabaho? Pansuporta sa pesteng pamilyang to? Peste? Peste kami? Aba sumusobra ka na talaga, Lucho. Dapat ba bigyan ka namin ng award kasi masakit ang katawan mo dahil sa kakahanap mo ng trabaho? Responsibilidad mo yan, tanga, bilang padre de pamilya na maghanap ng trabaho para suportahan kami ng mga anak mo. O kahit yung mga anak mo na lang dahil kaya ko namang suportahan ng sarili ko. Alam ko rin namang wala akong aasahan sa pulpol na katulad mo. Wow! Ang yabang mong magsalita. Porke may trabaho ka? Ha? Kaya nagmamalaki ka na? Trabaho mo lang naman yung kaya mong ipagmalaki. Kung wala yung trabaho mo, pulpul ka rin namang gago ka. Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang padre de pamilya sa bahay na to. Kaya yung gusto ko pa rin ang masusunod. Naintindihan mo? Ha? Yan, gago ka kasi. Uy! Di ba sinabi ko Ano na sa'yo, ba? huwag mong pagbubuhatan ng Tumigil kabayang ka na asawa nga! mo. Sumusobra ka na talaga. Tigil niyo ang paghampas niyo sa akin ha? Aray! Habang tumatanda ka, Ano ba? nagiging demonyo ka. Ano bang pakialam nyo? Ha? Wala na ho kayong pakialam dahil buhay ko to. Masyado na kayong nangihimasok sa pamilya ko. Masyado ka ng mapapel. Maling-mali talaga na pinaluwas ko kayo rito eh. Anong sinabi mo? Wala ka utang na loob. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yung mga bagay na ganyan. Matapos kitang igapang simula bata ka. Napakaswail mo. At ako pa ang walang utang na loob ha? Para sabihin ko sa inyo, responsibilidad nyo yon dahil anak nyo ako. Kaya wag na wag nyo sa akin masumbat-sumbat na kesyo iginapang nyo ako sa hirap o kung ano-ano pa dahil bilang magulang dapat naman talaga na ganun ang gawin nyo. Diba? Bobo ka ba? Lucho, tigilan mo na sabi ang pagsagot ng pabalang sa nanay ni Elia mo. Di ka ba nahihiya sa kanya? Di ka ba nahihiya sa ugali mo? At bakit naman ako mahihiya sa taong yan? Ha? Bakit? Siya nga dapat ang mahiya sa akin eh. Dahil nasa pamamahay ko siya. Ako ang nagpapatira at nagpapakain sa kanya. Kaya anong pinagsasabi mong ako ang dapat na mahiya? Isa ka rin na bobo eh. Ang bobobo nyo. Baka ikaw ang anak nito at hindi ako. Kasi ang bobobo nyo eh. Hoy ikaw. Kailan mo ba planong umalis dito sa bahay namin ha? Sa totoo lang nasusuya na ako sa presensya mo eh. Lucho, ano ba? Bakit? Totoo naman di ba? Kapos na kapos tayo. Hindi na nga natin alam kung anong klaseng pagtitipid ang gagawin natin eh. Kaya di na natin kailangan ng ekstrang palamunin sa pamilyang to. Nay! Diyos ko! Nay! Nay! Ano ba, Lucho? Wala ka bang balak tulungan ako dito? Tingnan mo si nanay! Wala na siyang malay! Nay! Nay! Gumising po kayo, Nay! Nay! Atake sa puso. Yon ang findings ng mga doktor matapos naming isugod sa ospital si Nanay Nelia nang mawalan siya ng malay sa gitna ng mainit naming pagtatalo sa bahay, Papa Dudut.
Aaminin kong noon lang ako nakaramdam ng labis na takot habang pinapanood ang mga nagkakagulong doktor na sinasalba ang buhay ng aking ina. Noon lamang ako kinilabutan sa tanang buhay ko habang iniisip ang posibleng masamang mangyari sakaling hindi nila masagip si nanay. Noon lang ako nakaramdam ng hustong pagsisisi at tinding panghihinayang, Papa Dudut. Pagsisisi dahil sa lahat ng masasamang ginawa at masasakit kong sinabi sa aking ina. At panghihinayang sakali mang ikamatay niya ang nangyari sa kanya. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabata dahil hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Nang mga sandaling yon ay sinimulan ko nang magdasal sa Diyos na sana ay iligtas niya ang nanay ko. Na sana ay wag muna niyang kukunin ang aking ina hanggang hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya. At nakakabawi dahil sa lahat ng mga maling nagawa ko. At tunay na mabuti pa rin ang Diyos dahil narinig niyang panalangin ko, Papa Dudut. Nay, alam ko kahit na natutulog kayo, naririnig niyo ako. Gusto ko lang pong humingi ng tawad dahil sa mga kasalanan ko sa inyo. Patawad, Nay. Sa lahat ng mga masasakit na salitang binitawan ko at sinabi ko sa inyo simula pagkabata ko. Sana mapatawad niyo ako, Nay. Kasi hindi ko nakita yung mga pagsisikap niyo para sa akin noon. Alam kong sobrang sama akong anak. Na pati nga po yata langit sinusumpa na ako dahil sa pagiging swail ko at walang respeto sa inyo bilang magulang ko. Sana mapatawad mo ako, Nay. Kasi mas inintindi ko yung sarili ko eh. Naging makasarili ako. Hindi ko inisip ang kapakanan niyo. Patawad, Nay. Kasi ginusto ko na sana kayo na lang ang nawala at hindi si tatay. Pero ngayon nandito kayo sa ospital at nakahiga sa kamang to. Ang totoo po niyan, nakakaramdam talaga ako ng matinding lungkot, Nay. Natatakot po ako na baka mawala kayo. Na baka iwan niyo rin ako tulad ni tatay. Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko po sinasadya lahat. Hindi ko po sinasadya. Ay, sorry po. Sorry po. Lucho. Nay? Lucho, anak ko. Nay, nagising ko po ba kayo? Pasensya na po kung nakaistorbo ko sa pagpapahinga ninyo. Gusto ko lang po talaga kayong makita. Ayos na ako, nak. Medyo mahina pa rin ang katawan ko pero ayos na ako. Huwag kang mag-alala. At saka...
Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa akin kanina. Sa totoo lang, tuwang-tuwa ang nanay dahil na-miss ko talaga yung Lucio na malambing. Nay, sorry po sa lahat-lahat ha. Ano ka ba? Pinapatawad na kita. At saka, hindi naman kita kayang tiisin. Matanda na ako, anak, para magtanim pa ng sama ng loob sa'yo. Ang gusto ko lang ay magkapatawaran tayo at magkasundo. Dahil alam kong konti na lang ang oras ko sa mundo. Gusto ko ng magandang alaala bago man lang ako bawian ng buhay, anak. Nay, wag. Huwag niyo pong sabihin yan. Di pa kayo mamamatay. Dahil di pa ako nakakabawi sa lahat-lahat ng di magandang nagawa ko sa inyo noon. Hindi pa kayo pwedeng mamatay dahil susubaybayan niyo pa yung paglaki ng mga apo niyo. Hahaba pa po ang buhay niyo, Nay. Hindi pa kayo mawawala. Hindi. Kaya po hindi niyo na kailangan sabihin ang tungkol sa mga ganyang bagay, Nay. Anak, ano't ano man ang mangyari, gusto ko lang malaman mo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, Lucio, dahil ikaw lang ang nag-iisang anak ko. Mahal na mahal din kita, Nay. Patawarin niyo ako dahil huli na nung nakita ko kung gaano kayo kahalaga sa akin. Dahil mas inuna ko po ang sarili ko. At dahil mas palagi kong hinahanap si tatay. Nakalimutan ko kayo, Nay. Sorry po, Nay. Sorry po. Sorry po talaga, Nay. Wala nang kaso yun, anak. Nakaraan na lang yun. Alam mo, naiintindihan ko naman kung bakit palagi mong hinahanap ang tatay mo eh. Pero wala naman akong magawa. Dahil hindi ko na maibabalik pa yung mga panahong magkasama kami. Ang tatay mo, sinasaktan niya ako, anak. Huh? Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagbago ang tatay mo. Mula sa pagiging mabuting tao, tumalas ng tumalas ang pananakit niya sa akin. Noong isang beses na napagbuhatan niya ako ng kamay, pinalagpas ko yun dahil ayokong masira ang pamilya natin. Kaya lang yung mga sumunod niyang pananakit, hindi ko na kinaya. Kahit labag sa loob ko, lumayas ako sa bahay natin noon kasama ka para magpakalayo-layo sa kanya. Tapos nabalitaan ko na lang na nagkaroon siya ng bagong babae nung maghiwalay kami. Simula noon, hindi ko na siya inisip pa at mas pinagtuunan kita ng pansin dahil ikaw lang yung mahalaga sa akin. Ikaw lang yung meron ako, anak. Bakit di niyo sinabi sa akin na sinasaktan pala kayo ni tatay? Bakit? Dahil nakikita ko kung gaano mo kamahal ang tatay mo kahit na hindi kayo matagal na nagkasama. At kung sasabihin ko pa sa iyo ang totoo, baka kamuhian mo pa siya. Talagang kamumuhian ko siya dahil sa ginawa niya sa inyo. Gago pala siya eh. Siya pala tong may kasalanan kung bakit nasira ang pamilya natin eh. Lucio, patay na ang tatay mo. Ha? Ano ho? Bago ako lumuwas dito sa Maynila, nabalitaan ko sa mga kakilala namin na namatay siya dahil sa isang malalang sakit. Akala ko tuluyan ko na siyang nakalimutan dahil sa tagal ng panahon na lumipas. Pero nang malaman kong wala na siya, hindi ko pa rin napigilang umiyak. Kasi kahit naman nagbago siya, tatay mo pa din ang lalaking minahal ko noon. Siya pa din ang ama ng pinakamamahal kong anak. Siya pa din ang tatay mo. Kaya ayaw kitang magtatanim ng galit sa kanya. Nay, huwag na po kayong magsalita pa. Magpahinga na lang kayo. Sinasayang niyo yung lakas niyo eh. Ayos lang ako. Napakaiksi lang ng buhay.
Ayokong guluhin mo lang ang panahon mo sa pagbabalik sa mga nakaraan dahil hindi ka makakausad. Hindi mo naman kailangang kalimutan ang nakaraan mo. Pero hindi mo rin kailangang manatili ron. May sariling pamilya ka na ngayon, anak. Lucho, sila dapat ang maging prioridad mo. Mahaba pa ang panahon na nakalaan para sa inyo. Kaya naman dapat mong samantalahin yon. Si Gigi, mabait ang batang yon. Maswerte ka sa kanya. Kaya naman humingi ka ng tawad sa kanya at kung patawarin ka man niya, mangako kang hinding-hindi mo na ulit siya sasaktan. At gawin mo yon dahil kung sakaling mamatay ako ngayon at nalaman kong pinagbuhatan mo ulit ng kamay ang asawa mo, babangon talaga ako sa hukay para isama ka. Si nanay naman eh. Sinabi ko na po sa inyo na wag na kayo magsalita ng ganyan, di ba? Di pa po kayo mamamatay. Hahaba pa po ang buhay nyo dahil babawi pa po ako sa inyo. At saka nay, ipinapangako ko din pong susundin ko na lahat ng mga sinabi nyo simula ngayon. Pexman po. Halika nga dito, anak. Payakap nga ako sa anak ko. Mahal na mahal kita, Lucho. Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal din po kita, nay. Namatay si Nanay Nelia pagkalipas ng 2 buwan, Papa Dudut. Oo, inatake muli siya sa puso at sa pagkakataong yon ay hindi na siya nakaligtas pa. Parang gumuho ang mundo ko nang biglang kunin sa akin ng nanay ko. At kahit na anong pigil ko sa mga luha ko kusa pa rin siyang tumutulo. Labis din ang pagsisisi ko dahil napakaiksi ng panahong ibinigay sa amin ng Diyos para makabawi ako sa lahat-lahat ng kasalanan at pagkukulang ko sa Kanya. Pero kahit na ganoon ay nagpapasalamat pa rin ako dahil hinayaan pa rin ako ng Diyos na makapiling ang aking nanay. Matapos ang libing ni nanay ay nangako ako sa harap ng puntod niya na magiging mabuti akong asawa at ama sa aking mga anak. Pinatawad na rin ako ni Gigi sa nagawa ko sa kanya noon. Kaya naman mas nagdoble sikap pa ako para mapakatawanan ang pangako kong aalagaan at susuportahan ang aking pamilya. Sinuwerte din naman akong nakapag-loan si Gigi ng malaking halaga sa kanilang kumpanya na ginamit namin para makapagtayo ng maliit na talyer. At hindi nga nagtagal ay mas naging kilala kami't lumago ang aming negosyo. Alam kong masayang-masaya si nanay sa langit dahil unti-unti kong tinutupad ang pangako ko sa kanya noong nabubuhay pa siya. Namimiss ko pa rin siya hanggang sa ngayon, Papa Dudut, pero alam kong maligaya na sila ni tatay saan man sila naroroon. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang aking sulat. Malaking bagay din sa akin na maibahagi sa ating mga kabarangay ang kwento ng aking buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lucho. Sabi nila habang abala daw tayo sa paglaki ay nakakalimutan na nating tumanda na ang mga magulang natin. Sa kaso ng letter sender nating si Lucho ganun nga ang nangyari. Kaya naman ramdam ko ang pagsisisi mo dahil hindi mo nakapiling ng mas matagal ang Nanay Nelia mo. Pero Lucho, tama ka sa sinabi mong maswerte ka pa rin dahil nakahingi ka ng tawad sa iyong ina. At kahit na maiksi yung panahon na ibinigay sa inyo, nakasama mo pa rin siya. Alam ko namin ng mga kabarangay na proud sa iyo ngayon ang Nanay Nelia mo. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging responsabling asawa at ama, siguradong hindi na babangon sa hukay ang nanay mo para sermonan ka. Biro lang. Maraming salamat mga kapuso, hanggang sa muli. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories.